nagkakaroon siya ng mga sprout. Nagkakaroon siya ng mga panibagong mga dahon. Ayan. So ayan yung kanyang mga panibagong Good morning. Good morning mga kakapitbahay. So for today's video ay mag-update tayo sa ating mga halaman kung ano na ba yung ganap sa kanila, no? So unahin natin itong aking kalamansi. Ayan, no? As you can see, siya ay namumulaklak and nagkakaroon siya ng mga sprout. Nagkakaroon siya ng mga panibagong mga dahon. Ayan. So ayan yung kanyang mga panibagong bunga. Panibagong bunga, maliliit pa lamang, no? Ayan. So meron ng bunga ang ating mga kalamansi ng ating binili ito, no? Ayan. So as you can see guys, mukha siyang healthy, di ba? So ayun, hindi lang siya namumulaklak guys, meron na siyang mga pabunga na mga maliliit. Kung nakikita nyo, ayan, medyo blurred pero ayan ay mga maliliit na bunga na, no? So ayun guys, ang dami nang tumutubo ngayon na mga bunga, no? Na mga maliliit pa lamang. Ayan. So ibig sabihin yun ay good sign na healthy po yung ating mga pananim, no? Dahil minsan pag nakikita natin sa mga kalamansi, no, lalo na yung sa mga bahay-bahay lang, minsan parang hindi sila ganun ka-healthy guys, no? Namumunga sila pero napakatagal ng kanilang bunga, no? Kahit dilig ka naman ng dilig. So bakit ganun guys? To bakit ganun yung nangyayari? So ibig sabihin guys, yung lupa ay maaring hindi mataba, kaya ganun sila, kasi hindi natin nabibigay yung sustansya na kailangan nilang makuha, no? So hindi lang kasi yan guys, dilig ng dilig okay na, no? So kailangan meron din tayong ginagawa sa kanila, no? Parang tao rin, no? Kailangan din nila ng mga vitamins, no? Mga pangangailangan nila. So ayun nga, ginagawa nga natin sa mga halaman natin ay nilalagyan natin ng mga durog na itlog, pinino. So para sila ay tumibay. Para tumibay din yung lupa guys, no? Kaya as you can see naman, ayan, namumunga, hitik yung ating mga kalamansi. At hindi lang yan, marami pa yan guys. Ayan na prospect, no, na mga bunga. Yun guys, oh. Hindi lang makita sa camera. Ayan. So yun guys. So ayun, at and ito naman yung ating kalamansi guys. Ayan. So nakapag-harvest na rin ako dito. Medyo mapayat siya guys, no? So nakikita nyo medyo mapayat yung ating kalamansi. Dahil guys, medyo kulang siya sa lupa, no? Ayan, medyo mababaw yung kanyang lupa and medyo kulang, no? Kahit pa paano dapat medyo malalim to, no? Sa pagkakaalam ko lang guys, ha. So ako naman ay hindi agriculture, meron lang tayong kaunting kaalaman, no? So yan, sa kakapanood din natin sa ating mga kapitbahay dito sa YouTube, meron tayong mga natututunan, no? Ayan. So ilan pa lang yung mga natatanim natin dito. Ayan. So ito naman guys yung ating santol. Ayan yung ating santol. Ayan, ito guys ay parang ayokong alisin dito, no, kasi parang napamahal na ako. Ayan, kasi ayan, napalaki ko siya ng ganyan. Ayan, ang bilis niya talagang mag-grow, no? Ayan yung ating santol. Kasi guys, meron siyang maayos na lupa, no? Kung ito ay nakalagay lang sa maliit na lupa, kagaya nito, hindi yan mag-grow ng ganyan guys. Kasi
hindi yan mag-grow kasi kulang yan sa sustansya, no, kahit magdilig tayo ng magdilig, no, at wala siyang pagkukunan ng kanyang mga pangailangan. So ito naman yung ating mga talbos. Ayan guys, yan yung ating mga talbos. Maganda magtanim ng talbos, lalo na medyo nagmamahal na ngayon ang talbos guys, no. So napakabilis lang guys, tusok mo lang and ayun, mag-grow na. And ito guys, no, hindi siya ganun kaalagain. Ang ginagawa ko lang dito, dilig. Ayun, so mag-grow na siya ng ganyan. Ayan, no, di meron na kayong pang ulam kahit everyday, no. Haluan nyo, ihalo nyo sa mga prito para medyo balance, no. Ayan pa nga guys sa mga panibago. Itong alugbati natin, medyo mapayat yan sila guys kasi mababaw yung lupa nila, tapos sama-sama pa sila ng ano, netong mga, ayan, mga talbos, mga kamote, tsaka itong alugbati, kaya mapayat. So dito lang guys, medyo kulang kami dito sa lupa. Ayan, medyo kulang sa lupa, no. Nahihirapan kami maghanap kung saan kami kukuha ng lupa, no. So ayan, ito ang ating kamyas, no. So napapansin ko lang dito guys sa mga kamyas, nagko-close yan sila, no. Minsan nagbubuka yung dahon nila, minsan nagko-close din, no, parang makahiya. So pero hindi sila kagaya ng makahiya na pag tinouch mo, doon sila magsasara. Sila minsan nagsasara, minsan nag-o-open, no. Hindi ko lang alam tuwing kailan. So ganun lang yung observe ko sa kanila, no. So as you can see guys, ito ay nasa mga maayos sila nalalagyan. Yan, maayos ang kanilang lupa at marami, no. So ito naman guys, ito yung ating bell pepper. So itong bell pepper na to guys, ayan, nabili namin to, no? Nabili to ng girlfriend ko. As you can see, kung titignan natin yung lupa ay hindi maganda, no. Meron siyang rice hull, pero yung kanyang lupa ay parang putik na ano, kaya hindi maganda yung pag-grow ng ating bell pepper dyan guys. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng unting lupa, and ayun, hinalo ko yung kanyang dating lupa kasi guys, nagkakaubusan na kami ng lupa dito kasi wala, ginamit namin sa mga timba na yan. So sa susunod guys, sana magkaroon na tayo ulit ng mga matataban lupa, no. Pero as you can see guys, ito nagkakaroon na siya ng mga sprout, ay ng mga panibagong dahon ulit. So ibig sabihin guys, nag-grow siya. Ayan, kahit pa paano, ayan, naway mapabunga pa natin yan, no. And ito naman yung talong na binili namin. Ayan, so nilipat din namin siya sa lalagyan. Medyo manipis yung maliit lang kanyang lalagyan guys, no. Dapat kahit pa paano medyo malaki-laki yan, no? So ayun, pero sa sustansya naman, sa nabibigay na ko naman yung ano niya, mga pangangailangan niya, no. Sa sustansya, meron tayong swamp fertilizer, and ayun, meron din tayong mga pataba, no, na pwede natin ilagay sa kanya na nandito, no. Lang. Yan ang ating mga organic fertilizer. So hindi pa natin yung natatabunan guys, no. Ayan. So hindi naman siya ganun kabaho guys, kasi alam niyo kung bakit. Nilagyan ko kasi yan ng ano, itong IMO. Ayan, hindi to sponsored guys, ito ay indigenous microorganism. So ito ay nagtutulong na mas mabilis mapa-decompose ang ating mga kitchen crops, no. Tinutulungan niya na mabilis ma-decompose yung ating mga kitchen crops, no. So ito rin yung ating mga tae ng ating mga or manure ng ating mga pato guys. Hindi natin yan pwede ilagay ng diretso sa ating mga tanim dahil
sila ay maiinitan ng sobra yung kanilang mga ugat, no, maaari silang ma-damage. So ganun yung nangyari sa aking kalamansi guys. Dahil wala pa tayong kaalaman, nilagay ko diretso yung kalamansi, and ayun yung nangyari guys. Yung mga bunga ng kalamansi ko ay naging deform. Nag-deform yung mga bunga ng kalamansi ko guys. So wag niyong gagawin yung ganun guys, no. Yung diretso. So nilagyan ko na rin yan guys ng indigenous microorganism, no. So para hindi siya ganun maging sobrang baho. Ganun din sa ating organic fertilizer, nilagyan din natin para hindi siya ganun maging sobrang kabaho, maging mabaho siya, no. Yung mga bulaklak pwede na natin yung tanggalin, tapos lagay natin dyan sa ano nila, lupa nila, para maging sarili na rin nilang pataba. So guys, napakaganda nyan, no, yung mga bulaklak. Ayan, tanggalin natin guys, no. Ayan, so hintayin na lang natin sila mamulaklak ulit, no. Ayan, ang gaganda ng kanilang mga bulaklak. Ayan guys, ito lalo pink. Ayan, no, napakaganda. So ayan guys, yung ating mga halaman. Ayan, ito guys, no, as you can see, nag-grow siya. Ayan, no, dumadami yung kanyang mga mga dahon-dahon, nagkakaroon ng mga panibago, no. Ayan. Ibig sabihin guys, siya ay lumalago. Ibig sabihin, goods yung kanyang lupa, no? At naalagaan natin siya ng maayos, no? So yung ganyan, pwede natin ililipat sa ibang pananim para magkaroon na naman ng panibago. Ayan guys, no? Ayan ang ating mga halaman. Ito, bulaklak, napakaganda, no? Ayan. Ayan friends, ito wild yan guys. Ay, ewan kung wild to na friends. So yun guys, ganito nga pala yung pag ko ng swamp fertilizer. Ayan. So para hindi maanuhan yung kamay nyo, masausaw, gawa kayo ng kagaya ng ganito, no. Yan, gaganyan nyo lang. Ayan. So para magdidilig lang ulit kayo guys, no. So ito guys, nalagyan ko na yung mga ganyan. Ganyan-ganyan nyo lang na konti. So yung kulay nito guys, hindi pare-parehas, depende sa ano nyo, sa may mga nilagay nyo na mga kitchen traps, no. Ayan, dilig-dilig nyo lang dyan guys. So yung iba na diligan na natin yan. Yung iba naman yung ganyan lang. So dito kukuha ng sustansya yung ating mga halaman, no? Dahil ito ay may mga halo-halo na, may mga balat ng saging na nakakapag sa kanila, no? Nakakapagpabunga yung potassium. Ayan. At balat pa ng ibang prutas saka gulay, no? Ayan. So yun lang guys, ang pinahabol ko lang itong video na to. And ayun, salamat sa inyong panonood nga pala. Lagi kayong mag-ingat, and ayun, salamat mga kapitbahay.